Handa na ba kayo para sa isang kwentong susubok sa tapang at konsensya ng tao? Sa gitna ng kahirapan at kayamanan, isang desisyon ang magbubunyag ng katotohanan na may mga bagay na hindi kailanman matatahimik ng pera. Halina't pakinggan natin kung paano gumuho ang takot kapag may isang taong tumangging yumuko. 4:00 pa lang ng umaga, gising na ang diwa ni Alon Magdiwang. Kasabay ng paghampas ng malamig na hangin mula sa dagat, ay ang pamilyar na tunog ng kanyang tricycle na binubuhay niya para sa isa na namang mahabang araw. Ang amoy ng alat at isda mula sa daungan ng Hiraya ay matagal nang naging pabango ng kanyang buhay. Isang buhay na simple, tahimik, at iniaalay niya para sa nag-iisa niyang kayamanan, ang anak niyang si Hiraya. Matapos ang unang biyahe ng mga isda patungo sa palengke, umuwi muna si Alon sa kanilang maliit na tahanan. Maingat niyang inihanda ang almusal, sinangag, at ang piniritong isda na itinabi niya mula sa kanyang kita kahapon. Tiniyak niyang ang pinakamagandang bahagi, ang walang tinik na tiyan, ay mapupunta sa plato ng kanyang anak. "Tay, paborito ko po talaga to," sabi ni Hiraya habang kumikinang ang mga mata. Isang ngiti lang ang sagot ni Alon, isang ngiting naglalaman ng lahat ng pagod at sakripisyo. Pagkatapos ihatid ang anak sa eskwela, sa maliit na public school sa dulo ng kanilang kalye, muli siya niyang humarap sa maghapong pagkayod, tanghaling tapat. Ang sikat ng araw ay tila latigong humahaplos sa balat. Pumarada si Alon sa paborito niyang kainan, ang kainan ni Kaisay, para sa isang mangkok ng mainit na mami. Ang lugar ay puno ng mga kapwa niya trabahador, mga kargador, mga chopper, mga mangingisda. Isang munting mundo kung saan ang kwentuhan at tawanan ay pansamantalang nagpapalimot sa bigat ng buhay. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking may matitigas na mukha. Sa gitna nila, isang lalaking nasa edad 50. Nakasuot ng simpleng polo shirt pero ang tindig ay tila hari, si Datu Hantik. Sa isang iglap, ang mga bulungan ay humina, ang mga tingin ay yumuko. Hindi pinansin ni Datu Hantik ang sinuman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang mesa sa sulok, kung saan nakaupo ang isang babaeng may edad na. Simple ang pananamit at bakas sa mukha ang pag-aalala. "Oras na, Victoria," sabi ni Datu Hantik. Ang boses ay malamig pero may bigat. Inilapag ng isa sa kanyang mga tauhan ang isang folder sa mesa. "Pirmahan mo na to." Nanginginig ang kamay ng babae nang abutin niya ang papel. Hindi niya ito binasa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa takot sa utang, kundi dahil sa kahihiyang nararamdaman sa harap ng maraming tao. "Pakiusap, Datu. Wag dito." Halos pabulong na sabi ng babae na makikilala bilang si Dalisay Sinag. "Pag-usapan natin ito sa pribadong lugar." Isang ngising mapanlait ang gumuhit sa labi ni Datu Hantik. "Bakit, Victoria? Nahihiya ka ba? Ang utang ay utang. At ang kahihiyan, parte yan ng interes." Walang sino man sa loob ng kainan ang nangahas na kumibo. Walang gustong masangkot. Ang lahat ay nagpatuloy sa pagkain, nagkunwaring walang nakikita, walang naririnig. Lahat maliban kay Alon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara. Ang tunog nito sa mangkok ay tila bumasag sa nakabibinging katahimikan. Tumayo siya, hindi padabog, hindi nagmamadali. Ang kanyang anino ay bumagsak sa mesa ni Datu Hantik. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta. Sa isang tinig na kalmado, ngunit buo, sinabi niya, "Kung may utang, may batas. Hindi ganito." Ang buong kainan ay natigilan. Maging si Datu Hantik ay nagulat sa pangahas na pagsabat. Dahan-dahan. Siyang lumingon kay Alon. Ang kanyang singkit na mga mata ay pinag-aralan ng payat, ngunit matatag na tindig ng chupir. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ngayon, wala na itong bahid ng pang-aasar. Napalitan ito ng lamig. "At sino ka naman para magsalita?
tungkol sa batas. Tanong ni Dato Hantik. Isa lang po akong karaniwang tao. Sagot ni Alon, hindi inaalis ang kanyang tingin. At bilang karaniwang tao, alam ko na ang batas ay para protektahan ang lahat, hindi para gamitin sa pananakot. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kainan ni Kaisay. Nagkatitigan ang dalawang lalaki, isang haring-harian ng daungan at isang hamak na super ng tricycle. Sa huli, si Dato Hantik ang unang bumawi ng tingin. Nagpakawala siya ng isang maikling tawa, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinuro niya si Alon gamit ang kanyang nguso. Matapang kadto, sabi niya. Isang bahagyang tango ang ibinigay niya sa kanyang mga tauhan. Walang isa mang salita. Kinuha nila ang folder at sabay-sabay na tumalikod. Bago tuluyang lumabas, huminto si Dato Hantik sa may pintuan at muling lumingon kay Alon. Tandaan mo ang mukha mo, sabi niya. Isang pangakong may kasamang banta. At saka sila umalis. Unti-unting bumalik ang mga bulungan sa loob ng kainan. Gumaan ang hangin. Si Dalisay ay naiwang nakatulala. Nanginginig pa rin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa lalaking nagligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang kinukuha mula sa kanyang mamahaling bag ang isang makapal na talaksan ng pera. Inabot niya ito kay Alon. Salamat sa tulong mo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Pakiusap, kalimutan mo na ang nangyari. Nakatitig lang si Dalisay sa talaksan ng perang, tila isinampal pabalik sa kanya ng hangin. Ang mga salita ni Alon magdiwang ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa ingay ng buong kainan. Hindi po nabibili ang dignidad, ginang. Para sa isang babaeng tulad ni Dalisay, na sanay na ang pera ang sagot sa halos lahat ng problema, ang pagtanggi ni Alon ay isang dagok. Hindi ito insulto, mas malalim pa roon. Iyon ay isang salamin na biglang itinapat sa kanyang mukha at ang nakita niya ay isang imaheng matagal na niyang tinatakasan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Isinilid ang pera pabalik sa kanyang bag at mabilis na tumalikod. Habang naglalakad siya papalabas, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Ngunit ang tanging tingin na tumatak sa kanya ay ang mga mata ng super ng tricycle. Isang pares ng matang pagod, ngunit hindi sumusuko. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, ang katahimikan at lamig ng aircon ay tila lalong nagpatingkad sa kaguluhang nagaganap sa kanyang dibdib. Habang binabaybay niya ang daan mula sa magulo at maingay na daungan ng Hiraya, patungo sa malawak at malinis na mga kalsada ng Distrito Silangan, pakiramdam niya ay bumibiyahe siya sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ni Alon at ang mundo niya. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon ay ang madilim na anino ni Dato Hantik. Nang makarating siya sa gate ng kanyang mansyon, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang alingawngaw ng sarili niyang mga hakbang sa marmol na sahig. Malaki ang bahay, puno ng mga mamahaling gamit, ngunit walang buhay. Isa itong magandang hawla na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng bagay na pinoprotektahan niya at lahat ng bagay na maaari niyang ikabagsak. Ibinagsak niya ang sarili sa isang antigong sopa at ipinikit ang mga mata. Bumalik ang alaala ng kanyang yumaong asawa. Nakikita niya itong nakatayo sa harap ng isang malaking bakal na kahon, ang kanilang safe, na nakatago sa likod ng isang painting sa kanilang silid-aklatan. May hawak itong isang maliit na susi. Tandaan mo, Dalisay, sabi nito sa alaala. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kung ano man ang mangyari sa akin, huwag na huwag mo yang bubuksan. Ang gabing iyon ay naging isang mahabang bangungot para kay Dalisay. Sa kanyang panaginip, bumalik ang kanyang asawa. Iniaabot nito sa kanya ang kalawangin ng susi. Oras na para magbayad, sabi nito bago ito lamunin ng dilim. Nagising si Dalisay na humihingal
Ang dibdib ay tila dinadaganan. Pawis na pawis siya sa loob ng malamig na kwarto. Kasabay ng kanyang pagmulat ay ang pagring ng kanyang telepono sa tabi ng kama. Isang unknown number. Nanginginig ang kamay niya nang sagutin ito. "Magandang umaga, Victoria." Ang boses, malamig, pamilyar. Ang boses ni Datu Hantik. "Anong kailangan mo?" Pilit pinatatag ni Dalisay ang kanyang boses. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Wala naman. Naisip ko lang baka kailangan mo ng paalala. Ang utang ng asawa mo ay utang mo na rin ngayon." "Wala akong utang sa'yo." "Meron, Dalisay. Meron." Mariing sabi ni Datu. "Hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. Alam mo yan, ang nakaraan, hindi basta-basta nalilimutan. Lalo na kung nakasulat sa papel." Naramdaman ni Dalisay ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang papel na pinapipirmahan sa kanya, iyon ang susi sa lahat. "Akala mo ba matatakasan mo ang nakaraan, Dalisay?" Patuloy ni Datu Hantik. Ang bawat salita ay tila lason. "Ang tahimik mong mundo sa Distrito Silangan? Isang pagkakamali mo lang, guguho yan. At ang tsuper na yon, ang bayani mo? Sana'y maintindihan niya na may mga bagay na hindi dapat pinakikialaman." Click. Ibinaba na ni Dato ang tawag. Naiwan si Dalisay na hawak ang telepono, tulala at nilalamon ng takot. Ang banta ay hindi na lang para sa kanya. Idinamay na nito ang inosenteng tao na ang tanging kasalanan ay ang manindigan para sa tama. Samantala, sa daungan ng Hiraya, pagkatapos ng isa pang biyahe, naglalakad si Alon pabalik sa paradahan ng mga tricycle. May naramdaman siyang kakaiba. Ang mga kasamahan niyang dati bumabati sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin. At nang malapit na siya sa kanyang pwesto, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ang kanyang tricycle. Ang kaisa-isang bumubuhay sa kanila ni Hiraya. Ito'y wasak. Basag ang mga salamin, yupi ang bubong, at butas ang mga gulong. At nakabitin sa manibela, isang isdang patay. Ang mata nito'y nakatitig sa kanya. Isang tahimik, ngunit malinaw na babala. Ang init ng araw ay tila nawalan ng epekto kay Alon. Nanatili siyang nakatayo roon. Sa harap ng kanyang tricycle, ang puso niya'y unti-unting pinipiga. Hindi lang ito sasakyan. Ito ang extension ng kanyang mga paa at kamay. Ito ang naghahatid ng pagkain sa kanilang mesa, ng lapis at papel para sa pag-aaral ni Hiraya, ng bubong sa kanilang ulunan. At ngayon, ito'y nakahandusay na parang isang sugatang hayop, pinagsakluban ng langit at lupa. Hinaplos niya ang yuping bubong. Ang bawat gasgas ay tila hiwa sa kanyang sariling balat. Ang galit ay nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Isang mainit at mapait na galit na nakatuon, hindi lang kay Dato Hantik, kundi sa sistemang hinahayaan ang mga tulad nito na mamayagpag. Ngunit ang galit ay mabilis na napalitan ng malamig na takot. Paano na sila? Anong nangyari? Ang boses ay mula kay Mang Nestor, isang matandang trooper na madalas niyang nakakasabay sa umagahan. Ngunit nang lumingon si Alon, nakita niya ang pag-iwas sa mga mata nito. Lumapit ang matanda, ngunit may distansya, tila ba ang sinapit ni Alon ay isang sakit na nakakahawa. Kagagawan sigurado ng mga aso ni Dato yan. Bulong ng isa pang trooper mula sa malayo. Sapat na lakas para marinig ni Alon, ngunit hindi sapat para maging isang akusasyon. Sa buong maghapon, naramdaman ni Alon ang bigat ng pag-iisa. Ang mga dating nakikipagkwentuhan sa kanya ay biglang naging abala. Ang mga dating kumakaway ay yumuyuko na lang. Ang takot ay isang kumot na bumalot sa buong daungan ng Hiraya at siya ang sentro nito. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating pagsapit ng hapon nang sunduin niya si Hiraya. Imbis na isang masayang batang tumatakbo para yakapin siya, ang sumalubong sa kanya ay isang batang umiiyak. Ang uniforme ay bahagyang gusot at may mantsa ng lupa. "Hiraya,
Anong nangyari sa'yo, anak? Tanong ni Alon. Ang puso niya'y tila nahulog sa kanyang mga paa. Tay! Humihikbing sabi ng bata. Sabi po nila, magnanakaw daw po tayo. Sabi po nila, kalaban niyo daw po si Boss Datu kaya masama kayong tao. Itinulak daw siya ng isa niyang kaklase habang sinisigawan ng mga salitang hindi pa niya lubos na naiintindihan. Binuhat ni Alon ang kanyang anak. Sa paglalakad nila pauwi, bawat hakbang ay tila may pabigat na 1 tonelada. Hindi na mahalaga ang tricycle, hindi na mahalaga ang pag-iwas ng mga tao. Ang mahalaga ay ang luhang dumadaloy sa pisngi ng kanyang anak. Ang sakit na idinulot ng kasinungalingan. Pagdating sa bahay, matapos gamutin ang maliit na galoo sa tuhod ni Hiraya, pinaupo niya ito sa kanyang kandungan. Anak, makinig ka kay tatay. Mahinahong sabi ni Alon, hinahawi ang buhok na tumatabing sa mukha nito. Tumingin ka sa akin. Sumunod naman ang bata. Ang mga matay puno pa rin ng luha at pagkalito. Tay, masamang tao po ba tayo? Ang tanong na yon ay mas masakit pa sa lahat ng yupi at gasgas ng kanyang tricycle. Huminga ng malalim si Alon bago sumagot. Hindi anak. Ang pagtulong sa taong inaapi. Hindi yan kailanman magiging masama. Ang paninindigan para sa tama. Hindi yan mali. Tandaan mo yan, Hiraya. Kahit anong sabihin nila, tayo ang tama. Niyakap niya ng mahigpit ang anak at sa sandaling iyon, nagpasya siya. Hindi siya susuko, hindi siya aatras. Gagawin niya ito, hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ni Hiraya. Isang kinabukasan kung saan hindi nito kailangang yumuko sa takot. Nang gabing iyon, nang mahimbing na ang tulog ng kanyang anak, lumabas si Alon. Sa ilalim ng isang umuugang bombilya sa kanilang eskinita, mag-isa niyang sinimulang ayusin ang kanyang tricycle. Gamit ang martilyo, dahan-dahan niyang pinupukpok pabalik ang mga yupi. Bawat pukpok ay isang pahayag. Bawat tunog ng metal sa metal ay isang sigaw ng paglaban. Hindi niya namalayan ang pagdating ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa dulo ng eskinita. Isang figure ang bumaba mula rito. Isang babaeng nakasuot ng damit na halatang hindi nababagay sa maputik na lugar na yon. Napatigil lang sa pagmamartilyo si Alon nang marinig niya ang isang boses sa kanyang likuran. Isang boses na nanginginig at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Lumingon si Alon at nakita si Dalisay Sinag. Ang kanyang mukha ay nababasa ng luha sa ilalim ng malamlam na ilaw. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nakatayo si Alon. Ang hawak na martilyo ay nanatiling nakaangat sa hangin. Ang pagod sa kanyang mukha ay nabahiran ng pagtataka. Sa lahat ng tao, hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ang tutunton sa kanilang maruming eskinita. Wala kayong kasalanan, sagot ni Alon. Ibinaba ang martilyo. Ang boses niya'y pagod. Walang bahid ng panunumbat. Umuwi na po kayo, Ginang. Delikado dito para sa inyo. Parang hindi narinig ni Dalisay ang sinabi niya. Lumapit pa ito at sa ilalim ng ilaw, kitang-kita ni Alon ang desperasyon sa mga mata nito. Hindi, ako ang dahilan nito. Hayaan mong bayaran ko ang lahat. Muli, ang alok ay pera. Para kay Dalisay, iyon ang tanging wikang naiintindihan ng mundo para ayusin ang mga gusot. Babayaran ko ang pagpapaayos o kung gusto mo, bibili ako ng bago. Sabihin mo lang ang presyo. Umiling si Alon. Isang mabagal, ngunit matatag na pag-iling. Tumingin siya sa mga mata ni Dalisay. At sa unang pagkakataon, nakita nito hindi lang ang isang tsuper, kundi ang isang amang nasasaktan. Hindi pera ang kailangan ko, Ginang. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Ang kailangan ko ay katarungan. Ang kailangan ko ay ang matahimik na pamumuhay na kinuha nila sa amin ng anak ko. Ang salitang katarungan ay tumagos sa puso ni Dalisay. Ito ay isang bagay na hindi kayang bilhin. Napilitan siyang umamin.
Kahit isang kapiraso lang ng katotohanan. Isang lumang utang. Halos pabulong na, sabi ni Dalisay. Utang. Nang yumaon kong asawa, akala ko matagal nang tapos. Pero hindi pala. Iyon lang. Ngunit sapat na yon para maintindihan ni Alon na ang problemang ito ay mas malalim at mas madilim kaysa sa isang simpleng insidente sa kainan. Nakita niya ang takot sa mukha ni Dalisay at sa isang saglit, ang babaeng nasa harap niya ay hindi na isang mayamang estranghero, kundi isang taong bilangguri ng sitwasyon tulad niya. Hindi na nagsalita pa si Alon. Tumalikod siya at muling pinulot ang martilyo. Ipinagpatuloy niya ang pagpukpok sa yuping metal, ngunit ngayon, hindi na nag-iisa ang tunog. Sumasabay na rito ang tahimik na mga hikbi ng babaeng nanatiling nakatayo sa kanyang likuran. Kinabukasan, hindi mapakali si Dalisay. Ang imahe ni Alon na nag-iisang nag-aayos ng kanyang tricycle ay hindi maalis sa isip niya. Sa kagustuhang makabawi, nagmaneho siyang muli patungo sa daungan ng Hiraya. Sa tulong ng kaunting pagtatanong, nahanap niya ang maliit na bahay ni na Alon. Kumatok siya. Si Alon mismo ang nagbukas. Sa likod nito ay sumilip ang isang batang babae na may malalaking bilugang mata. Si Hiraya. Ginang? Gulat na tanong ni Alon. Ngumiti si Dalisay, isang pilit na ngiti. Itinaas niya ang isang magandang paper bag na dala niya. Para sa anak mo. Nakita ko sa isang department store, naisip ko siya. Inilabas niya mula sa supot ang isang manika. Hindi isang ordinaryong manika, kundi isang manikang porselana na nakasuot ng magandang bestida. Ang presyo nito ay maaaring bumuhay sa pamilya ni Alon ng isang buwan. Napatingin si Hiraya sa manika. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Ngunit bago pa man siya makakilos, dahan-dahang isinara ni Alon ang pinto ng bahagya para harangan ang tanawin. Salamat po, pero hindi po namin kailangan. Magalang ngunit matatag na sabi ni Alon. Ang kailangan lang ng anak ko ay makitang ligtas ang tatay niya. Pakiusap po, ginang. Umalis na kayo bago pa may makakita sa inyo dito. Ang pagtangging iyon ay mas masakit kaysa sa nauna. Dahil ngayon, nakita ni Dalisay kung ano talaga ang ipinaglalaban ni Alon. Hindi prinsipyo, kundi ang kanyang anak. Walang nagawa si Dalisay kundi ang tumalikod. Habang paalis, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang pagkakasala. Pag-uwi sa mansyon, dumiretso siya sa silid-aklatan. Ang kanyang mga mata ay napako sa painting kung saan nakatago ang bakal na kahon. Muling bumalik ang alaala ng kanyang asawa, ngunit ngayon, mas malinaw. Nakita niya ang pamumutla sa mukha nito habang isinasara ang safe. Narinig niya ang eksaktong mga salita nito. Ang laman niyan, Dalisay. Kaya kang protektahan, pero kaya ka ring wasakin. Huwag mong bubuksan hanggat hindi mo pa kayang harapin ang katotohanan. Samantala, nasa palengke si Alon, namimili ng ulam para sa hapunan. Sinusubukan niyang ibalik sa normal ang lahat para kay Hiraya. Habang naglalakad siya sa masikip na pasilyo, dalawang lalaki ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang mga tauhan ni Datu Hantik. Hindi sila nagsalita. Tinitigan lang nila si Alon. Ang mga matay puno ng pang-uuyam. Akmang lalampasan sila ni Alon nang magsalita ang isa sa kanila. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Ang ganda pala ng anak mo, ano? Natigilan si Alon. Nanigas ang kanyang katawan. Nagpatuloy ang lalaki. Mag-isang umuuwi mula sa eskwela, hindi ba? Sayang kung may mangyaring masama sa kanya sa daan. Isang aksidente lang, napakadali. Tumingin si Alon sa mga mata ng lalaki. Ang nakita niya roon ay ang kasamaan sa pinakadalisay nitong anyo. Ngumisi ang lalaki. Tinapik siya sa balikat at naglakad palayo kasama ang kasama nito na parang walang nangyari. Naiwan si Alon sa gitna ng palengke, nanginginig. Ang banta ay hindi na isang isdang patay, hindi na isang wasak na tricycle.
Ngayon, ang banta ay ang buhay na ng kanyang anak. Naiwan si Alon sa gitna ng palengke, ngunit hindi na siya ang parehong tao mula kaninang umaga. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang nanlalamig na katatagan. Ang takot para sa kanyang anak ay isang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tapos na ang pagtitimpi. Tapos na ang pagyuko. Hindi siya umuwi agad. Tinapos niya ang pamimili. Ang bawat galaw ay kontrolado at may layunin. Ngunit ang kanyang isip ay wala na roon. Naglalakbay na ito, bumubuo ng isang desisyon na babago sa takbo ng kanyang buhay. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng yakap ni Hiraya. Niyakap niya ito pabalik. Mas mahigpit kaysa dati. Nilalasap ang init at bigat nito sa kanyang mga braso. Ito ang kanyang mundo. At walang sino man, kahit pa si Datu Hantik, ang may karapatang bawiin ito sa kanya. Hiraya, mahal na mahal ka ni tatay. Bulong niya sa buhok ng anak. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Hiraya, isinagawa ni Alon ang kanyang plano. Isinuot niya ang kanyang pinakamalinis na polong kupas na. Isinuklay ang buhok at humiram ng pamasahe sa kanyang kapitbahay na pinagkakatiwalaan. Isang direksyon lang ang nasa isip niya, ang Distrito Silangan. Ang biyahe sakay ng jeep at bus ay tila pagtawid sa isang hangganan. Ang bawat metro papalayo sa daungan ng Hiraya ay pag-iwan sa mundong kanyang kinagisnan. Pagdating sa malaking gate ng mansyon ni Dalisay, hinarang siya ng gwardiya. Sino po sila? May appointment po ba kayo kay ma'am? Sabihin ninyo, si Alon Magdiwang. Kailangan ko siyang makausap. Importante. Sa kabutihang palad, nakita ni Dalisay mula sa bintana ng ikalawang palapag ang pamilyar na anino ni Alon. Nagmamadali siyang bumaba at pinapasok ito. Sa loob ng malawak at malamig na sala, ang agwat sa pagitan ng kanilang dalawang mundo ay mas lalong naging malinaw. Ngunit nang magsalita si Alon, ang kanyang boses ay nagmistulang tulay na nag-ugnay sa kanila. Ginang, simula niya, ang kanyang mga mata ay diretso at hindi nag-aatubili. Hindi na ito tungkol sa tricycle, hindi na ito tungkol sa akin. Huminto siya sandali, ang kanyang lalamunan ay tila nanuyo. Buhay na ng anak ko ang pinag-uusapan. Ikinuwento niya ang nangyari sa palengke, ang tahimik na banta, ang kasamaang nakita niya sa mga mata ng mga tauhan ni Datu. Habang nagsasalita si Alon, nakita ni Dalisay ang pagbabago sa kanya. Ang dating trooper na may malumanay na boses ay napalitan ng isang ama na handang makipaglaban hanggang kamatayan. Ang tapang ni Alon ay nakakahawa. Pinukaw nito ang isang bagay sa loob ni Dalisay, isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot kasama ng mga alaala ng kanyang asawa. Handa po akong tumestigo. Pagtatapos ni Alon, kahit anong mangyari, kailangan nating itigil ang taong ito. Tumayo si Dalisay. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Napalitan ito ng determinasyon. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Alon, sabi niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. May tatawagan ako, ang pinagkakatiwalaan kong abogado. Kinabukasan, sa isang opisina na gawa sa salamin at bakal, sa puso ng Financial District, nakaupo si Alon sa harap ni Attorney Bayani, luwalhati. Ang abogado ay nasa edad 60. May buhok na halos puti na at mga matang nakakita na ng lahat ng uri ng laban. Matiyaga siyang nakinig sa salaysay ni Alon. Pagkatapos, sumandal siya sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Ang tapang mo, Ginoong Magdiwang, ay kahanga-hanga. Simula ni Attorney Luwalhati. Ngunit sa korte, ang tapang ay hindi sapat na ebidensya. Ang salita ng isang trooper laban sa salita ng isang Datu Hantik. Alam mo na kung kanino madalas papanig ang hustisya sa bansang ito. Ang pag-asa sa dibdib ni Alon ay bahagyang nanghina. Ang testimonya mo ay napakahalaga, pagpapatuloy ng abogado.
Ito ang magsisimula ng apoy. Ngunit para sunugin ang buong imperyo ng isang tulad ni Datuhantik, kailangan natin ng gasolina. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Tumingin si Attorney Luwalhati mula kay Alon patungo kay Dalisay, na kanina pa tahimik sa tabi. Ang kanyang tingin ay matalas at tila tumatagos. Ang salaysay ni Alon ay mahalaga, ngunit para manalo, kailangan natin ng isang sandatang hindi mapabubulaanan. Isang armas na sisira sa kanya. Meron ka ba niyan, Ginang Sinag? Ang tanong ni Attorney Luwalhati ay hindi lang isang tanong. Ito ay isang hamon. Isang susing pilit na ipinipihit sa nakakandadong pinto ng nakaraan ni Dalisay. Mayroon ka ba niyan, Ginang Sinag? Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ni Dalisay habang nasa biyahe sila pabalik ni Alon. Hinatid niya ang lalaki sa sakayan ng bus at sa buong biyahe, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ngunit sa katahimikan, isang kasunduan ang nabuo. Isang pangakong hindi na sila aatras. Pag-uwi sa mansyon, dumiretso si Dalisay sa Silid-Aklatan. Ang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon tila isang kulungan. Ang kanyang mga mata ay napako sa painting ng isang lumang barkong naglalayag sa gitna ng bagyo, isang regalong ibinigay ng kanyang asawa. Sa likod nito, ang bakal na kahon, ang safe, ang sandatang sisira kay Datuhantik. Buong gabi, hindi siya mapakali. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad sa sahig na gawa sa Nara. Ang bawat hakbang ay isang pagtimbang. Sa isang panig, ang tahimik at marangyang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng kayamanang ito. Ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang pamana ng kanyang asawa. Sa kabilang panig, si Alon, si Hiraya. Ang katarungang matagal nang ipinagkakait sa mga tulad nila. At ang sarili niyang kalayaan mula sa takot. Huwag mong bubuksan hanggat hindi mo pa kayang harapin ang katotohanan. Ang mga salita ng kanyang asawa ay bumalik, ngunit ngayon may iba na itong kahulugan. Marahil, hindi iyon isang babala. Marahil, isa iyong paalala na ang pagbubukas sa kahon ay nangangahulugan ng pagharap sa lahat, mabuti man o masama. Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang tumagos sa mga siwang ng bintana, nakapagpasya na si Dalisay. Pumunta siya sa kanyang aparador at mula sa isang tagong kahon ng alahas, kinuha niya ang isang maliit at kalawangin ng susi. Bumalik siya sa Silid-Aklatan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang inaalis ang mabigat na painting mula sa pagkakasabit nito sa pader. Bumungad sa kanya ang malamig at kulay abong pinto ng bakal na kahon. Isinuksok niya ang susi sa seradura. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan itong ipinihit. Isang mahinang klik, ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Hinila niya ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa loob, wala gaanong laman. May ilang papeles ng lupa, mga alahas na hindi na niya naisusuot, at sa ilalim ng lahat, isang itim na leather-bound na kwaderno, isang ledger. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya nang kunin ito. Binuklat niya. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang asawa. Mga petsa, mga pangalan ng kumpanya, mga numerong napakalaki. At sa tabi ng mga yon, isang pangalan na ulit na lumilitaw. Datu H. Hindi siya eksperto sa accounting, ngunit naiintindihan niya ang kanyang nakikita. Ito ang talaan ng lahat ng ilegal na transaksyon. Isang detalyadong mapa ng kung paano nilinis ang pera ni Datuhantik gamit ang mga lehitimong negosyo ng kanyang asawa. Ito ang ebidensya ng kanilang pagkakasangkot. Ito ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Ang imperyong kanyang tinitirhan, ang pangalang kanyang pinangangalagaan, ay nabahira ng kasalanan. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kwaderno. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Sa gitna ng kanyang pagluluksa sa katotohanan yon,
Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Alam na niya kung sino iyon. Sinagot niya ito. Narinig ko, nakikipagkita ka raw sa mga abogado. Sabi ng malamig na boses ni Dato Hantik. Walang pagbati, walang paligoy-ligoy. Hindi sumagot si Dalisay. May mga bagay na dapat manatiling nakabaon sa limot, Dalisay. Patuloy ni Datu, ang boses ay may halong babala. Huwag mong hukayin ang mga libingan na pareho lang nating ikababagsak. Tapos na ang pananahimik ko, Datu, sagot ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang mahinang tawa. Ganoon ba? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Click! Ibinaba ni Datu ang tawag. Kasabay ng pagbaba niya ng telepono, isang malakas na tunog ang narinig ni Dalisay mula sa ibaba. Ang tunog ng nababasag na salamin. Napatayo siya. Ang puso niya'y kumakabog ng ubod ng bilis. Niyakap niya ng mahigpit ang kwaderno sa kanyang dibdib. May nakapasok sa bahay. Nakatanggap si Alon ng tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar bago pa man sumikat ang araw. Boses ni Dalisay ang nasa kabilang linya. Nanginginig at halos hindi maintindihan. Alon, may nakapasok sa bahay ko. Walang pag-aalinlangan, nagmadaling umalis si Alon. Hindi niya alam kung ano ang maitutulong niya. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring iwanan sa ere ang babaeng ngayoy kasama na niya sa laban. Pagdating niya sa tapat ng mansyon, naroon na ang mga pulis. Hindi siya pinapasok, kaya naghintay na lang siya sa labas. Ang puso'y puno ng pag-aalala. Makalipas ang isang oras, lumabas si Dalisay kasama si Atty. Luwalhati. Paliwanag niya, wala namang ninakaw. Ang bintana sa kusina ay basag. Ilang gamit ang nagulo. Iyon lang, isa itong malinaw na mensahe. Isang paraan ng pananakot. Ang sabi ng mga pulis, random break-in lang daw siguro. Isang kaso ng pagnanakaw na hindi natuloy. Isinara nila ang report na ganoon na lang kabilis. Tila ba ang isang banta sa buhay ng isang mayaman ay isa lang minor na abala sa kanilang araw. Doon pa lang naramdaman na ni Alon ang simula ng lahat. Ang batas ay may kinikilingan. Kinabukasan, sinamahan nila ni Dalisay si Atty. Luwalhati sa tanggapan ng piskal para formal na isampa ang kanilang reklamo at ibigay ang salaysay ni Alon. Ang opisina ng piskal ay isang maliit at mainit na silid. Puno ng mga nagtataasang tumpok ng mga folder na amoy luma. Ang piskal na humarap sa kanila ay isang lalaking pagod na ang itsura. Ang kanyang tingin ay tila nagsasabing sanay na siyang makarinig ng mga kwentong hindi kapani-paniwala. Buong katapatang isinalaysay ni Alon ang lahat, mula sa pangyayari sa kainan ni Kaisay hanggang sa paninira ng kanyang tricycle at sa bantang natanggap niya sa palengke. Nakikinig ang piskal, paminsan-minsan ay tumamatango, habang mabilis na nagtatype ang kanyang kalihim. Ngunit nang basahin pabalik ng kalihim ang naisulat na salaysay, napansin ni Alon ang mga pagbabago. Ang kanyang simpleng tinulungan ko lang po siya ay naging sinadyang makialam ang trooper ng tricycle sa isang usaping pinansyal. Ang kanyang binantaan po nila, ang anak ko ay naging ayon sa nagsasalaysay. Naramdaman niya na may banta sa kanyang anak. Ang mga salita ay pareho pa rin. Ngunit ang bigat at kahulugan ay nabawasan, pinalabnaw, na para bang ang kanyang karanasan ay isa lamang katang-isip. Objection, Your Honor. Fiscal. Mabilis na pagtutol ni Atty. Luwalhati. Hindi iyan ang eksaktong sinabi ng kliyente ko. Ngunit iwinagayway lang ng piskal ang kanyang kamay. Standard procedure lang, attorney, para malinaw sa korte. Lumabas si Alon mula sa opisinang yon na may bigat sa dibdib. Naramdaman niya na ang kanyang katotohanan ay unti-unting ninanakaw mula sa kanya. Ang mas masahol pa ay sumunod pagkalipas ng ilang araw. Habang kumakain ng pananghalian sa isang karinderya,
Napanood niya sa isang maingay na TV program ang isang balitang showbiz na may halong krimen. At bigla, lumabas ang kanyang mukha sa screen. Malabo ngunit makikilala pa rin. Sa tabi nito, ang larawan ni Dalisay. Milyonaryang byuda, ginigipit ng isang hamak na tricycle driver, sigaw ng headline. Ayon sa programa, isang mapagkakatiwalaang source ang nagsabi na sinusubukan di umano ni Alon na mangikil ng pera mula sa kawawang byuda gamit ang isang pekeng kwento ng utang. Ipinakita pa nila ang isang malabong kuha ng litrato ni Hiraya na naglalakad palabas ng eskwela. Nabitawan ni Alon ang kanyang kutsara. Ang kanyang muka ay namula sa galit at kahihiyan. Ang mga tao sa karinderya ay nagsimulang magtinginan at magbulungan. Mabilis siyang nagbayad at umalis. Ang bawat tingin ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ang kanyang pangalan, ang tanging yaman na maipapamana niya sa kanyang anak, ay winasak at dinungisan sa harap ng buong bansa. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng katahimikan. Sa mesa, nakita niya ang isang sobrang kulay brown. Opisyal, may tatak ng Republika ng Pilipinas. Nanginginig ang kamay niya nang buksan ito. Galing ito sa korte. Isang subpina, si Datu Hantik. Idinidemanda siya. Ang kaso? Libelo. Paninirang puri. At ang hinihinging danyos perwisyo. 10 milyong piso. Napaupo si Alon sa sahig. Ang sobre ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mundo niya'y umikot. Ang taong dapat na kinakasuhan ang siya pang nagsampa ng kaso laban sa kanya. Ang biktima ang siya pang ginawang kriminal. Pumasok si Dalisay sa bulwagan ng katarungan na tila isang reyna na papasok sa kanyang palasyo. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit ang lahat ng yon ay isang maskara. Sa ilalim nito, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lalaking nakaupo sa tabi ni Attorney Luwalhati sa kabilang hanay. Si Alon Magdiwang sa kanyang kupasing polo at pantalong ginamit na niya marahil sa lahat ng importanteng okasyon ng kanyang buhay ay tila isang maliit na bangka sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan. Ito ang unang araw ng pagdinig para sa kasong isinampa ni Datu Hantik laban sa kanya. Dumating si Datu na napapalibutan ng 3 abogadong mukhang mamahalin. Umupo siya sa kabilang panig. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Alon at pagkatapos ay kay Dalisay, isang tinging ng aasar na para bang sinasabing, tingnan natin kung sino ang mananalo sa laro ko. Agad na naramdaman ni Dalisay ang bigat ng sistema. Ang buong silid ay tila dinisenyo para iparamdam sa mga tulad ni Alon na hindi sila kabilang doon. Ang hukom ay nakatingin sa kanila mula sa kanyang mataas na pwesto. Ang mga abogado ni Hantik ay nagsasalita ng mga legal na terminong mahirap unawain at ang bawat salita ay tila isang pader na lalong naghihiwalay sa katarungan mula sa mga nangangailangan nito. Nang tawagin si Alon sa witness stand, ang buong atensyon ng silid ay napunta sa kanya. Pinangunahan siya ni Attorney Luwalhati sa kanyang salaysay. Kalmado at malinaw ang boses ni Alon habang inuulit niya ang mga pangyayari. Ngunit nang oras na para sa cross-examination, tumayo ang punong abogado ni Hantik. Isang lalaking matalas ang dila at mapanlait ang mga mata. Ginoong Magdiwang, simula ng abogado, ang boses ay puno ng pagdududa. Sabi ninyo, kayo ay isang tricycle driver. Opo, sagot ni Alon. At magkano po, kung maaari naming malaman, ang karaniwan ninyong kinikita sa isang araw? Nag-atubili si Alon. Depende po sa biyahe. Minsan po, 300. Kapag maganda ang araw, 500. Narinig ni Dalisay ang mahinang tawanan mula sa panig ni Hantik. Ang abogado ay ngumiti.
na parang isang mangingisdang nakahuli ng malaking isda. 300 hanggang 500 piso. Ulit ng abogado, dahan-dahan, para lasapin ang bawat salita. At sa kakarampot na halagang iyan, nais ninyong paniwalain ang korteng ito na wala kayong interes sa pera ng aking kliyente, na wala kayong motibo na gawan siya ng kwento para lang makakikil sa isang mayamang byuda? Objection, Your Honor. Badgering the witness. Mabilis na pagtutol ni Attorney Luwalhati. Sustained, sabi ng hukom, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Hindi doon natapos ang abogado. Sunod niyang inilabas ang mga papeles mula sa eskwelahan ni Alon hanggang elementarya lang ang natapos nito. Ang kanyang tirahan sa isang lugar na kilala sa kahirapan. Ang kanyang kawalan ng anumang ari-arian. Ang bawat detalye ng kahirapan ni Alon ay inilatag sa korte na parang mga ebidensya ng isang krimen. Ang kanyang pagiging mahirap ay ginawang katumbas ng pagiging isang sinungaling. Ang kanyang kakulangan sa pinag-aralan ay ginawang dahilan para pagdudahan ang kanyang kredibilidad. Nakatayo si Alon sa witness stand, nililitso ng mga tanong at mapanghusgang mga mata. Pinilit niyang manatiling matatag. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ngunit nakita ni Dalisay ang pamumula ng kanyang mga tainga, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Naramdaman ni Dalisay ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na buong tapang na ipinagtanggol ang kanyang karangalan sa isang kainan, ay ngayon hinuhubaran ng sarili niyang karangalan sa harap ng batas. At siya na may lahat ng pera at kapangyarihan ay walang magawa kundi ang manood. Pagkatapos ng pagdinig, habang papalabas sila, hinarang sila ng mga reporter. Ngunit hindi sila ang tinanong. Ang mikropono at kamera ay nakatutok lahat kay Datu Hantik. Anong masasabi ninyo sa mga akusasyon laban sa inyo, Ginoong Hantik? Ngumiti si Datu sa kamera. Malinis po ang aking konsensya. Nakakalungkot lang na may mga taong gagawin ang lahat para sa pera. Ngunit nagtitiwala po ako sa ating sistema ng hustisya. Lalabas din po ang katotohanan. Habang pinapanood ni Dalisay ang eksenang yon, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi sila mananalo sa ganitong paraan. Ang batas ay isang laro, at si Datu Hantik ang nagmamay-ari ng buong palaruan. Sa pagtatapos ng araw, tinawagan ni Attorney Luwalhati si Dalisay. Ang balita ay isang dagok na halos nagpabagsak sa kanya. Ginangsinag, may desisyon na ang hukom sa isinampa nating reklamo laban kay Hantik, sabi ng abogado. Ang boses ay mabigat. Dinismiss ng korte ang kaso. Ano? Pero bakit? Ang dahilan, kakulangan ng matibay na ebidensya. Nakatanggap si Alon ng balita mula kay Attorney Luwalhati habang naghahapunan sila ni Hiraya. Isang simpleng hapunan ng kanin at pritong itlog. Ang tanging nakayanan ng kanyang badyet matapos ang mga araw na nawalan siya ng biyahe dahil sa pagdinig. Ibinasura ng korte ang kaso natin, Alon. Ang tinidor na hawak ni Alon ay bumagsak sa kanyang plato. Ang tunog ay tila bumasag sa munti nilang mundo. Tumingin siya kay Hiraya na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwela. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Isang ngingiti ang pilit na iginuhit ni Alon sa kanyang mga labi para sa anak, ngunit sa loob niya, ang lahat ng pag-asa ay gumuho. Natalo sila. O mas tamang sabihin, hindi man lang sila pinagbigyan na lumaban. Naramdaman niya ang isang malamig na pagod na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pagod na hindi galing sa maghapong pagkayod, kundi sa pakiramdam na wala kang laban sa mundo. Marahil ay tama sila. Marahil ay dapat na nahimik na lang siya. Ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, habang inihahatid niya si Hiraya sa eskwela, gamit ang kanyang kinumpuning tricycle, 2 police mobile ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumaba ang 4 na unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon.
Ikaw ba si Alon Magdiwang? Tanong ng isa. Opo. Bakit po? Iniimbitahan ka namin sa presinto. May ilang tanong lang kami sa'yo. Niyakap ni Hiraya ang kanyang binti. Ang takot ay bakas na sa mukha ng bata. Teka lang po, sabi ni Alon. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pwede po bang ihatid ko muna ang anak ko? Ngunit hindi sila pumayag. Sa harap mismo ni Hiraya, isang pulis ang nagsimulang maghalughog sa kanyang tricycle. Mula sa isang bulsa sa gilid ng upuan, kung saan madalas itinatago ni Alon ang kanyang mga resibo, may inilabas itong isang maliit na plastic sachet na may lamang puting pulbos. Ano yan? Gulat na tanong ni Alon. Hindi sa akin yan. Ngunit walang nakinig. Parang isang eksena sa isang masamang panaginip. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pagbasa ng kanyang mga karapatan, ang pagposa sa kanyang mga kamay, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagsakay sa kanya sa mobile patrol. Tumingin siya sa labas ng bintana. Naiwan si Hiraya sa gilid ng kalsada, umiiyak, nanginginig, habang pinapalibutan ng mga usiserong kapitbahay. Ang mga mata nila'y nagtatagpo at ang huling nakita ni Alon bago umandar ang sasakyan ay ang desperasyon sa mukha ng kanyang anak. Ang sigaw nitong tay-tay ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Dalisay ay nasa gitna ng isang magulong board meeting. Matapos kumalat ang iskandalo, ang mga miyembro ng board ng kumpanya ng kanyang asawa ay nag-aalala. Dalisay, ang iskandalong ito ay nakakaapekto na sa presyo ng ating mga stocks, sabi ng isang matandang miyembro. Kailangan mong ayusin ito o mas mabuti pa, mag-resign ka na lang muna bilang chairperson hanggang hindi pa humuhupa ang issue. Segunda ng isa pa, ipinagtanggol ni Dalisay ang kanyang sarili. Pinaliwanag na biktima lang sila sa isang mas malaking laro. Ngunit ang kanilang mga tainga ay sarado na. Sa mundo ng negosyo, ang perception ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Atty. Luwalhati, humingi siya ng paumanhin at lumabas para sagutin ang tawag. Attorney, napatawag ka? Ginangsinag. May masamang balita ako. Ang boses ng abogado ay mabigat. Si Alon. Inaresto siya. Nabitawan ni Dalisay ang kanyang telepono. Tinaniman siya ng droga sa kanyang tricycle. Patuloy ni Atty. Luwalhati. Gumuho ang mundo ni Dalisay. Ito na yon, ang huling dagok. Ang pako sa kabaong. Nanalo na si Datu Hantik. Nang gabing iyon, sa loob ng isang malamig at mabahong selda, nakaupo si Alon sa isang sulok. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Kasama niya sa selda ang mga magnanakaw, mga adik, mga taong matagal nang tinalikuran ng lipunan. Ngayon, isa na siya sa kanila. Maya-maya, isang gwardya ang pumukpok sa rehas. Magdiwang, may bisita ka. Itinaas ni Alon ang kanyang ulo. Sa kabilang panig ng rehas, nakatayo si Dalisay. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Kasama niya si Hiraya, na agad na isiniksik ang maliliit na daliri sa rehas para abutin ang kamay ng ama. Tayo. Hinawakan ni Alon ang kamay ng anak. Tumingin siya kay Dalisay at sa unang pagkakataon, ang mga mata niyang laging puno ng tapang at paninindigan ay nagpakita ng pagkatalo. Itigil mo na to, Dalisay, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pakiusap. Huwag mo nang isugal ang lahat para sa akin. Tapos na ang laban. Ang mga salita ni Alon ay tumama kay Dalisay na parang isang malakas na sampal. Tapos na ang laban. Nakatingin siya sa lalaking nasa likod ng rehas, ang lalaking buong tapang na tumayo para sa kanya sa isang kainan, ang lalaking tiniis ang paninira sa kanyang tricycle at pangalan, ang lalaking handang harapin ang lahat para sa tama. Ngayon, ang lalaking iyon ay basag na. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay wala na, napalitan ng isang madilim at malalim na kawalan ng pag-asa.
At sa sandaling iyon, ang lungkot sa puso ni Dalisay ay biglang nagapoy at naging galit. Isang dalisay at nagngangalit na galit, hindi kay Alon, kundi kay Datu Hantik. At sa buong sistemang hinayaan nitong mabulok ang kaluluwa ng isang mabuting tao. Hindi, hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang ito magsisimula. Tumayo siya ng tuwid. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Alon at sa pagkakataong ito, ang nakita ni Alon sa mga mata ni Dalisay ay hindi awa, kundi isang pangako. Hindi pa tapos, Alon, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag na parang bakal. Magtiwala ka sa akin. Tumalikod siya bago pa man makasagot si Alon. Hinila niya si Attorney Luwalhati sa isang sulok ng presinto. Attorney, sabi niya, hindi nag-aalinlangan. Sa susunod na pagdinig sa kaso ni Alon, itatawag ninyo ako sa witness stand. Pero ginang sinag, wala na tayong hindi ako tatayong testigo para kay Alon. Pagputol ni Dalisay. Tatayo ako para aminin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng matandang abogado. Ginang, alam niyo ba ang ibig sabihin ni Minyan? Ang kumpanya, ang pangalan ninyo, ang lahat ng... Wala nang halaga ang mga yan kung ang isang inosenteng tao ay mabubulok sa kulungan. Sagot ni Dalisay. Gawin ninyo ang sinabi ko, attorney. Ito na ang huling barahan natin. Dumating ang araw ng paglilitis ni Alon. Ang silid ay puno ng tensyon. Si Alon, nakaposas at nakasuot ng uniforme ng bilanggo, ay nakaupo na tila isang kaluluwang naghihintay na lang ng kanyang hatol. Sa kabilang panig, si Datu Hantik ay nakangisi, kampante. Alam na panalo na siya sa laro. Ang unang bahagi ng pagdinig ay mabilis at pabor lahat sa panig ni Datu. Ang mga pulis na umaresto kay Alon ay tumestigo na positive daw sa random drug test ang tricycle nito. Ang lahat ay tila isang perpektong isinulat na dula. At pagkatapos, sa gitna ng lahat, tumayo si Attorney Luwalhati. Your Honor, tinatawagan po namin ang aming susunod na testigo, si Ginang Dalisay, Victoria Sinag. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Maging si Datu Hantik ay bahagyang nagulat. Ano pa ang sasabihin ng babaeng ito? Buong kumpiyansang naglakad si Dalisay patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Umupo siya, nanumpa, at tumingin ng diretso sa hukom. Pagkatapos ay sa mga nanlilisik na mata ni Datu Hantik. Ginang Sinag, simula ni Attorney Luwalhati. Maari niyo bang isalaysay sa korteng ito ang kaugnayan ninyo sa akusado? Huminga ng malalim si Dalisay. Ito na. Narito po ako, Your Honor. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi para magsalita tungkol kay Ginoong Magdiwang. Huminto siya, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng epekto. Narito ako, para aminin ang aking mga kasalanan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Maging ang hukom ay napasandal pasulong sa kanyang upuan. Ang totoong dahilan kung bakit kami pinagtatagpo ng landas ni Ginoong Magdiwang ay dahil sa isang utang. Ngunit hindi ito simpleng utang. Ito ay isang utang na dugtong ng isang mas malaki at mas maruming transaksyon sa pagitan ng aking yumaong asawa at ni Ginoong Datu Hantik. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng abogado ni Hantik, nagpapanik na. Overruled. Let the witness continue. Sabi ng hukom, ang interes ay kitang-kita na. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Dalisay ang isang itim na kwaderno. Ang ledger. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagtatapos ngayon, deklara ni Dalisay. Ang kumpanya ng aking asawa ay ginamit sa loob ng maraming taon
para sa money laundering, para linisin ang perang galing sa ilegal na pautang, pananakot, at pangingikil ni Datu Hantik. At ang katibayan, narito sa aking mga kamay. Ang silid ng korte ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga reporter sa likod ay nag-unahan. Ang abogado ni Hantik ay namumutla. Si Datu Hantik, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng kulay. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng purong takot. Tumingin si Dalisay kay Alon. Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata nito. At sa ilalim ng pagkamanghang iyon, nakita niya ang isang maliit na kislap, ang pagbabalik ng liwanag na akala niya'y tuluyan nang namatay. Samantala, sa labas ng bulwagan ng katarungan, ang balita ay kumakalat na parang apoy sa pamamagitan ng social media at live radio broadcasts. Sa daungan ng Hiraya, ang mga super, kargador at mangingisda na nanonood mula sa isang TV sa isang tindahan ay natigilan. Ang babaeng mayaman, ang babaeng akala nila'y isa ring kaaway. Isinakripisyo nito ang lahat. Isang matandang mangingisda ang nagpatay ng kanyang sigarilyo at tumayo. Ano pang hinihintay natin? Unti-unti, isa-isa, ang mga taong dating yumuyuko sa takot ay nagsimulang maglakad. Mula sa mga eskinita, mula sa palengke, mula sa daungan. Sila ay nagmarch sa patungo sa korte, ang kanilang bilang ay dumarami sa bawat kanto. Sa labas ng korte, isang sigaw ang nagsimulang marinig, mahina sa simula. Ngunit unti-unting lumalakas, katarungan para kay Alon, katarungan, katarungan. Lumabas si Alon mula sa detention cell na tila isang taong muling natutong huminga. Ang bigat ng posa sa kanyang mga kamay ay nawala na. Napalitan ng magaan na pakiramdam ng kalayaan. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mahigpit na yakap ni Hiraya. Isang yakap na tila kayang buuin ang lahat ng nabasag sa kanyang pagkatao. Kasunod nito, ang isang tango mula kay Dalisay. Wala silang sinabi sa isa't isa, ngunit sa isang tinginan lang, lahat ng pasasalamat at respeto ay naiparating na. Ang kwaderno ni Dalisay ay naging isang bombang sumabog sa gitna ng imperyo ni Datu Hantik. Ang National Bureau of Investigation ay agad na pumasok sa eksena. Ang testimonya ni Dalisay, na sinuportahan ng detalyadong ebidensya sa ledger, ay nagbukas ng isang malawak na investigasyon hindi lang sa money laundering, kundi pati na rin sa buong network ng ilegal na pautang na kumokontrol sa daungan ng Hiraya. Si Datu Hantik ay agad na inaresto, ngunit ang tunay niyang pagbagsak ay hindi nangyari sa loob ng korte o sa kamay ng mga pulis. Nangyari ito sa labas ng bulwagan ng katarungan. Habang inilalabas si Hantik na nakaposas at nakayuko, ang inaasahan niyang galit na mga tao ay wala roon. Walang sumisigaw, walang nagmumura, walang bumabato. Sa halip, ang sumalubong sa kanya ay isang dagat ng katahimikan. Daan-daang mga mukha mula sa daungan ng Hiraya ang nakatayo roon, mga tsuper, mga tindera, mga kargador, mga mangingisda. Ang mga mukha na dati yumuyuko sa tuwing siya'y dadaan. Ang mga taong dati nanginginig sa simpleng pagbanggit ng kanyang pangalan. Ngayon, nakatingin sila sa kanya ng diretsyo. Ang kanilang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, hindi rin awa. Ang nakita ni Hantik sa mga matang iyon ay isang bagay na mas masahol pa. Kawalan. Wala ng takot. At sa sandaling iyon, gumuho si Datu Hantik. Hindi dahil sa posa sa kanyang mga kamay, kundi dahil sa pagkawala ng tanging bagay na bumubuo sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmula sa pera o sa karahasan. Nagmula ito sa takot na itinatanim niya sa puso ng mga tao. At ngayon, ang takot na iyon ay wala na. Para siyang isang hari na biglang nawalan ng kaharian. Nawalan siya ng balanse at halos matumba. Kailangan siyang alalayan ng mga pulis.
Iyon ang huling pagkakataon na nakita siya sa daungan ng Hiraya bilang isang kinatatakutan. Sa kabilang banda, si Dalisay naman ang humarap sa bagyo. Pinalibutan siya ng media. Ang kanyang pag-amin ay nangangahulugan ng posibleng mga kaso laban sa kanya at sa kumpanya ng kanyang pamilya. Nangangahulugan ito ng pagkawala ng lahat ng yaman at ari-arian na kanyang iningatan. Ngunit habang sinasagot niya ang bawat tanong ng mga reporter, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Walang pagtatanggol, walang pagsisinungaling, tanging katotohanan. Handa po akong harapin ang lahat ng legal na konsekwensya ng aking mga naging desisyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Ang mahalaga, ang katotohanan ay lumabas na. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang humupa ang ingay. Ang mga kaso laban kay Datu Hantik ay umuusad. At marami sa mga dati niyang tauhan ang nagsimula na ring magsalita laban sa kanya. Ang daungan ng Hiraya ay unti-unting naghilom. Isang hapon, nagkita sina Alon at Dalisay sa isang tahimik na bahagi ng pantalan kung saan tanawang papalubog na araw. Si Dalisay, na na-freeze ang lahat ng bank accounts, ay simple na lang manamit. Wala na ang mga alahas at mamahaling bag. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili. "Kamusta na si Hiraya?" tanong ni Dalisay. "Masaya na po ulit," sagot ni Alon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na po siya umiiyak sa gabi. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit hindi ito awkward. Puno ito ng mga hindi masabi na salita ng pasasalamat. Napabuntong hininga si Dalisay, isang buntong hiningang tila nagpakawala ng lahat ng bigat na kanyang pinasan sa loob ng maraming taon. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. "Ngayon," sabi niya na may kasamang isang tunay na ngiti. "Pareho na tayong mahirap, pero malaya." Lumipas ang 6 na buwan. Ang buhay sa daungan ng Hiraya ay nagpatuloy. Ngunit may isang bagay na nagbago. Isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa hangin. Ang bigat ng takot ay napalitan ng isang magaan na pag-asa. Ang dating mga yumuyukong ulo ay ngayoy taas noo nang naglalakad. Si Alon Magdiwang ay isa pa ring trooper ng tricycle. Ang kanyang mga kamay ay kalyado pa rin. Ang kanyang mukha'y sunog pa rin sa araw. Ang kanyang kita ay sapat pa rin para lang sa kanilang pang-araw-araw. Ngunit kapag nagmamaneho siya ngayon sa mga eskinita, ang mga tao ay ngumingiti sa kanya. Isang bata ang kakaway, isang matanda ang mag-aalok ng kape. Hindi na siya ang lalaking kinatatakutan at iniiwasan. Siya si Tay Alon, ang trooper na nagpatunay na ang isang karaniwang tao ay may pambihirang tapang. Si Dalisay Sinag naman, matapos harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya, na napagaan dahil sa kanyang kusang loob na kooperasyon, ay nawalan ng lahat ng kanyang minanang yaman. Ang mansyon sa Distrito Silangan ay naibenta. Ang mga kumpanya ay napunta sa ibang mga kamay, ngunit hindi siya nagpatalo. Gamit ang natitirang kaunting pera na legal niyang naitabi, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Nagbukas siya ng isang maliit na kainan. Hindi ito isang magarbong restaurant. Isa itong simpleng kainan na may mga mesang kahoy at mga upuang plastik na matatagpuan sa mismong lugar kung saan minsan ay kinuyog siya ng kahihiyan. Pinangalanan niya itong kainan ng pag-asa. Siya mismo ang nagluluto. Siya mismo ang kahera. Ang kanyang mga customer ay ang mga dating taong halos hindi niya pinapansin. Ang mga trooper, ang mga kargador, ang mga mangingisda. At sa bawat mangkok ng mainit na sabaw na kanyang inihahain, tila ba may bahagi ng kanyang nakaraan na kanyang hinuhugasan at pinapalitan ng bagong kahulugan. Isang umaga, habang si Alon ay naghahanda para sa kanyang unang biyahe, nakita niya si Dalisay na nagwawalis sa harap ng kanyang kainan. Ang dating babaeng hindi mo maisip na mahahawakan ng alikabok ay ngayon, payapang nag-aayos ng kanyang munting negosyo.
Huminto si Alon sa tapat niya. Hindi niya kailangang magsalita. Tumingala si Dalisay mula sa kanyang pagwawalis. Nakita niya si Alon. Ngumiti siya. Isang ngingiting totoo. Walang halong pagkukunwari. Walang bahid ng nakaraan. Isang simpleng tango lang ang isinagot ni Alon. Isang tango ng paggalang at pag-unawa. At pagkatapos, pinaandar na niya ang kanyang tricycle at hinarap ang panibagong araw. Dalawang tao. Mula sa dalawang magkaibang mundo. Ipinagtagpo ng isang insidente ng karahasan. Pinagbuklod ng isang laban para sa katarungan. Pareho silang nawalan ng pera, ng posisyon, ng dating buhay. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng yon, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o sirain ng kapangyarihan, dignidad. Ang araw ay sumisikat sa daungan ng hiraya. Ang mga sinag nito'y kulay ginto. At sa gitna ng ingay at abala ng isang panibagong umaga, may isang bagong simula. Ang simula sa dulo ng lahat. At dito po nagtatapos ang kwento nila Alon at Dalisay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na dignidad ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang na manindigan para sa tama. Kahit pa ang kaharap nito ay ang buong mundo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Naway may aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon sa inyong mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Para sa inyo, ano ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwento ni na Alon at Dalisay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon at pagninilay ay napakahalaga po sa akin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, isang pag-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang pagkakataon. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.